Sabi mo, kapatid, Jesus loves you. Amen, amen. Ngayon po, nasa series na tayo ng May. May bago tayong series po. Ang ganda. Ang title po niyan ay Standing Firm. Kaya kailangan maging matibay ka. Sabi mo sa katabi mo, maging matibay ka, kapatid. Lakasan mo ang faith mo kay Lord. Huwag mawawala ang faith kay Lord. Amen. Amen. Psalms 8, 1-9. Lord, O Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens through the praises of the children and the infants. You have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens and work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, all that swim the path of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Thank you, Father, for your word. Thank you for this day, in Jesus' name. Amen, amen. So talagang, bigay naman natin ang glory kay Lord. Bigyan natin ng glory si Lord. Grabe ang... Tignan mo na yung sarili mo. Glory ka ni Lord eh. Grabe ang creation ni Lord. Tignan mo, hindi mo kamukha yung katabi mo. Ganyang kakalab ni Lord. Nag-iisang ikaw. Check yung thumb mark mo, wala kang kapareho. Anyway, our topic for today is standing firm on the Word of God. The most important book in the world. It turned into a book. Pero the Word of God, ito yung nilakad ni Jesus nung nabuhay siya on earth. This was His event. This was His story. This was His life. He showed His life for us. He gave His life for you and me with the blood and shedding of His skin just for you to be free of your sin. So Jesus is the walking Messiah here on earth when He was here. And then one day, it was finished. But He did not leave us orphans. He sent down the Holy Spirit for us to continue the mission. Say the mission. For us to continue to share the love of God for others. Yan ang gawain ng Holy Spirit. We can ask Him, we can ask for help. Now, the Holy Spirit has used some people back in the day to create the Bible. And it's inspired. It is the Word of God. The Word of God, here, we can learn again and again. We can meditate again and again, because the Word of God, if you meditate it day and night, Joshua 1:8, see Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from thy mouth, but you shall meditate it day and... So it means, babasahin natin yung Bible. Sino dito nagdi-devotion ng umaga bago magising? Pag nagising ka, anong unang hawak niyo? Bible o... Kayo nagsabi niya, hindi ako Anong unang hawak niyo? Bible o kape? Kape sasabihin ko, kayo naman. Bible o dyaryo? Siyempre, Bible. Alam mo maganda. Hindi naman corny ang Bible sasabihin mo, anong babasahin ko sa Bible? Una, bili ka ng devotional. Mag-start ka doon, di ba? Mag-start ka sa
Ni-endorse pa ba natin ng daily bread, Ate Weng? Daily bread, mag-start kayo sa daily bread. O kaya, balikan niyo yung paglalakbay. Pwede. O kaya, School of the Gospel, balikan niyo. Para pagising niyo sa umaga, kumpletong-kumpleto na yung araw niyo. Inuna niyo si God. Kung gusto niyo, mag-start kayo sa John 3:16 ulit. Ang importante, binubuklat niyo yung Bible or yung app. Alam niyo, yung bait nga ni God eh. Binigyan na tayo ng convenience, na alam naman ni God na malululong tayo sa Facebook, sa Messenger, sa WhatsApp, ano pa ba, sa Instagram. Alam ni Lord yun. Pero alam din ni Lord na cellphone na lang ang gagamitin mo. Kaya alam mo, gumawa siya ng mga taong nagbigay din ng wisdom si Lord. Gumawa na ng Bible sa application. Hindi mo pa mabuksan. Siguro nagdo-double screen ka pa. Isa si TikTok, isa si Genesis. In the beginning, tapos may gumagano sa gilid. Kaya alam nyo, ang Bible is very important. Ito yung iniwan sa atin eh. I can say this is the legacy, the living legacy of Jesus Christ. Ito, someone said na it's an instructional book dito sa earth. While you're on earth, ito yung instructional book mo para mabuhay ka. Meron naman nagsabi, ito lang yung storya ni Jesus nung nabubuhay siya. Pero mga magulang at mga kapatid, ito po ang buhay ni Jesus sa isang libro. Ilang books ang Bible? 66. Alam nyo, yan yung unang-unang tinanong sa amin sa pastoral training course, si Pastor Aloy. Okay, how many books in the Bible? Tinginan kami ano kami ata, mga 10 estudyante o 15. Tinginan kami. Tataas ako ng kamay, syempre. Sabi ko, 63! Sabi ni Pastor Aloy. How many books? Sabi ko, mali po ba? 63 kasi Matthew, Genesis, Exodus, Revelation. Exodus, Revelation na agad ako. Tapos sabi naman ng isa, 68! Sabi, malapit na. O tama po kasi kasama po doon yung introduction sa kayang concordance. 66 books. At ang ganda ng Bible kasi, pinaghiwalay ang New at Old Testament. Now, ang tingin ko, it's a continuum from Old Testament to the New Testament. Yung mga nangyari nung Old Testament, ito yung mga testing time eh. Di ba? From creation, ginawa ang man and woman, ginawa ang animals, ginawa lahat. Pero, after nun, nagkaroon na ng dilubyo. Pero blessing. Nagets nyo? Si Adam and Eve nagkasala. Pero parang yung kasalanan na yun, quote and quote, parang napaganda pa. Kasi natuto sila sa buhay. Kung hindi nangyari yun, siguro wala dito tayo ngayon. Pero hindi ko sinabing dahil nagkasala sila. Lesson learned. Maganda naman yung nangyari sa atin. Nandito tayo ngayon. At saka yung pag-ibig ng Diyos, pinakita doon ng unang-unang pag-ibig ng Diyos. Nung nagkasala sila, anong nangyari? Pinatay ba sila? Hindi. Kaya lang may consequence. Pinalabas sila ng Eden. Kaya lang, ang maganda dito, ito yung pag-ibig ng Diyos. Binihisan pa sila ng leather. Sosyal. Hindi sila pinabayaan ni Lord. Kaya lang, may consequence. Yun ang pinapakita sa atin si Lord. Tingnan niya. Yun ang sinasabi sa atin ni Lord. Pag gumawa ka ng hindi maganda at hindi ka sumunod sa will ko, may consequence. Kaya lang, hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Kaya lang, syempre, babayaran mo yung ginawa mong sinabi kong huwag mong gawin. May consequence. Ganyan ang buhay natin, di ba? Pag may ginawa kang maganda, may blessing. Pag may ginawa kang hindi maganda, may ang hina naman ng consequence. Merong
consequence. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nawawala. At alam nyo, minsan ang consequence, kalaban ni Lord ang nakakakita eh. Eto lang, na-observe ko lang. Si Lord naman hindi tayo bibigyan ng sakit eh. Si Lord hindi tayo bibigyan ng dilubyo. Sino nagbibigay? Ang demonyo. Ang demonyong yan. Nag-o-observe din yan eh. Kasi may freedom ka eh. Ino-observe niya, naku, gumawa na, ang kulit talaga nito. Phew! Bigyan ko nga muna ng pimple. Nagka-pimple ka kasi hindi ka naghugas ng muka. Eh, kinutkot mo. Ano na? Pimples. Dumami. Hindi ba? So, ang sakit, ang mga dilubyo, hindi Diyos ang nagbibigay. Yun din yung pinapakita niya sa atin sa Bible. Yung nangyari kay Job, hindi si Lord ang may gawa nun. Ang kalaban, si demonyo. Sinubukan siya. Pero si Lord, He will allow things to happen because He knows you will overcome. Ngayon, dun sa loob ng dilubyong yon, huwag mong abusuhin. Nagkakasakit ka na nga kung ano-ano pag ginagawa mo sa katawan mo, magpagaling ka. Ngayon, yung death, hindi ko na ma-explain yon. It's between you and the Lord. Pero habang buhay ka, gawin mo yung dapat mong gawin sa mundo and give the glory to the Lord. Amen? Amen. Actually, ito, God's Word is not seasonal. It doesn't change. Kung ano yung salita ng Diyos nung unang panahon, yung pa rin yung salita ng Diyos ngayon. Pero ang pagbabago ay nasa iyo. Salita ng Diyos di magbabago. Ako nagbabago. Paano tayo nagbabago? We change because of our culture, number 1. Number 2, we change because we're pressured. Number 3, we change because of fear. Usapan natin to. Culture. Ako po, isang testimony lang, nag-change ang culture ko nung pagpasok ko nung college. Kasi nung high school, very protective po sa amin ng nanay at tatay ko. Anak ng pastor eh. Talagang lahat ng kamunduhan, as much as possible, pinoprotektahan niya kami. Makikinig lang sana ako nung Tito Vic and Joey nun, yung BST. Sabi na nanay ko, naku Diyos, hindi magandang mga sayaw-sayaw, mga ganyan. Sige po. Nakita ko si Gary Valenciano. Kasi nainggit ako sa mga classmates ko, may mga cassette tape sila ng mga Michael Jackson, mga Metallica, Guns N' Roses, mga ganyan. Sabi ko, ako kaya Gary Valenciano, baka pwede na. So narinig ko Gary Valenciano, minsan. Sabi ko, okay na to. May marinig lang ako gano'n. Nung narinig nung nanay ko, kasi ang title noon, Natutulog ba ang Diyos? Yung album na yon. Pinasok ni Gary yung mga love song niya doon. Narinig nung nanay ko, ano yung pinapakinggan mo? Ma, Gary Valenciano to. Ang sabi niya sa akin, sandali na, patay mo yan! Ma, ikaw bumili nito eh. Hindi, mali yung binili natin, mali. I-rewind mo sa Natutulog ba ang Diyos? Hindi, okay naman yan. Kasi, they were telling me that this is the world na hindi ko pa nasusubukan at hindi ko pa nararamdaman. Pero parang, sabi ng nanay ko, imbis na nakikinig ka sa ganyan, makinig ka sa mga Christian song. Kasi pag nakikinig ka sa hindi Kristiyanong song, madadown ka. Actually, totoo. Yun ang nabitbit ko ngayon eh. Pag hindi nakaka-glorify kay Lord, talo ka. O, paano nangyari yun? Ba't ako natalo? Siyempre, hindi mo binigay yung papuri kay Lord eh. Di ba yung personal relationship mo? Pag nakikinig ka ng mga sawing kanta, ano magiging itsura mo? Masaya ba? Sawi din. Pag nakikinig ka ng mga kanta ng mga kay Devil, ano na itsura mo? Devil din.
mga rock and roll, mga ganun. Anyway, kasi na-expose kami sa music eh. Ang naging exposure ko po, nung naging college ako, yun na alam niyo naman yung kwento ko na napunta sa dilim. Pero, praise the Lord, rooted ang mga magulang ko sa Word of God. At, nung isang araw, na-meet ko ulit si G. Rooted din yan sa Word of God. Ano ba sinabi sa akin nun? Jesus wept, tas hindi lang. Jesus. Hindi, ang importante, rooted ka sa Word of God. Para kahit anong offer sa'yo ng mundo, hindi mo kakagatin. Hindi ka curious. Kasi alam mo nang hindi maganda. No judgment to, ha? Kinikwento ko lang yung buhay ko. Nasa sa inyo yan, relationship nyo na with Jesus Christ. So these are the things that can change you. Culture. Number 2, pressure. Oh, sigurado to, may mga barkado kayo. Oh, tol, sige na, inuman na tayo. Ganyan. Tol, kaka-Christian ko lang eh. Bawal ang inom doon, bawal ang bisyo. Eto, kiklear ko lang Sa Bible, ito yung 100 peso question eh. Bawal ba uminom? Bawal ba manigarilyo? Ito ang sagot doon. Joshua lang to, Joshua lang. Sa Bible, may sinabi doon na pag mga ginagawa mo ay sobra, masama. Pagka sobrang ginawa mo, may effect. Ngayon, ang inom at sigarilyo, tingin nyo ba healthy? Yun na lang tanong ko sa inyo. Healthy ba? Kayo na sumagot niyan. Pag hit mo yung insenso ng impyerno, okay ba sa inyo yun? Sa lungs nyo? Pag ininom mo si San, okay ba yun? Sa una siguro, mapait eh. Uy, alam ni Pastor na mapait. Naku, sangria na lang. Naku, mas mapait yun. Negra na lang. Ay, naku, mas mapait. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, kung hindi nakakabuti sa katawan nyo, huwag nyo nang gawin. Huwag mo nang tikman. Kahit amoy nga, di ba nakakasakit pagka may amoy? Uso na nga ang insenso ng impyerno, digital na eh. Di ba? Ganyan nakaliit. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Katawan niyo yan eh. Pero ang sinasabi ni Lord, ang katawan natin ay kanyang templo. Kung puro insenso yan, paano yung templo? Wala na makakapasok. Lahat na makapasok sa templo mo, uubuhin. Lahat na makapasok sa templo mo, lasing. Yan ang sinasabi natin. Nasa sa inyo pa rin yan. Pero, ingatan niyo yung katawan nyo. This is the temple of the Lord. Itong katawan na, ako, laki nga ng templo ni Lord, May annex pa. Okay, yung mga tumawa, judger. Hindi, yun lang yan. So, culture, pressure, papapressure ka sa business, lalo na sa love life, yan ang may pressure. Ano, mahal mo ba ako? Hindi. Pag tinanong ka ng ganon, mag-isip-isip ka na. Kung pine-pressure ka niya ngayon, isipin mo pa kung tumagal pa kayo. Ang lambot mo na siguro nun. Kasi pressure cooker. Mag-get siya mamaya. Okay, number 3. Fear. Culture, pressure, fear. Ngayon, may kanya-kanya tayong takot sa buhay. May kanya-kanyang takot ma-reject. May kanya-kanyang takot tayo mawalan ng trabaho. May kanya-kanyang takot tayo na mawalan ng love life. Ano yung pinaka-kinakatakot nyo? Isipin nyo ngayon. Ako, pinaka-takot ko, mawala si G sa buhay ko eh. Di ata narinig. Ang kinakatakot ko, G, hindi. Yung pinakatakot natin, yan yung namumuho sa loob natin eh. Yung takot. Pero di ba sinasabi na, huwag ka matakot, ikaw kaya dito.
Nakakita na ako ng multo eh. Hindi ba ako matatakot eh? Walang ulo, walang katawa, wala. Actually, wala. Hindi mo rin madidikta na huwag ka matakot. Pero, yung takot mo naman, i-level mo naman. Hindi naman bawal ang hindi matakot eh. Kaya lang yung takot mo, i-level mo naman sa edad mo. Kung mga 5 years old ka, 6 years old, hala, lagot ka sa pulis. Tatakot na, paglaki, naging kriminal. Kasi takot sa pulis. Hala, lagot ka dyan kay pastor. O pagkalaki na, hindi na naniwala kay Lord. Hala, susumbong ka namin sa pare. O ngayon, wala, ayaw na naman. Lagot ka kay Manggard. Lagot ka kay... hindi na nag-aral, hindi na pumasok sa school kasi may security guard sa gate. Kaya lang, age appropriate. Pag 30 ka na, huwag ka na matakot. Si Manggard lang yan. Kukunin lang niya yung ID mo. Huwag ka na matakot. At saka, ang takot lang na meron tayo is the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. Yun lang. Ang takot sa Diyos, yung gagawa ka ng magaganda. Natatakot ka na gumawa ng hindi maganda. Natatakot ka na makasakit sa kapwa. Yun ang takot na maganda. Ang weird nyo naman, pastor, may takot palang maganda. Meron. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya lahat kay Lord di ba? Culture, pressure, and fear. Sa Bible, merong isang magandang example na character, which is, with this culture, pressure, and fear, ang character na to ay si Daniel. Daniel was a man of excellence, integrity, and deep faith. Ngayon, yung panahon ni Daniel, nagkaroon ng inggitan. Yung mga taong inggit talaga, walang magawa. Hindi na lang magtrabaho. Pag nainggit sa'yo, ikaw lagi ang focus. Hindi na lang sila magtrabaho na maayos at magkapera. Maiinggit pa sa'yo. Kinikita mo lang naman, 8.50, nainggit pa. Pero si Daniel, culture, pressure, and fear, he did not stand. He did not allow the culture, pressure, and fear for his life. Kasi anong nangyari, si Daniel, nagpe-pray lagi kay Lord, 3 times a day. Nakita kayo ng mga inggiter, hindi ko pala sabihin ng inggiter, sorry, erase. Nakita siya ng mga Sabi, Haring Darius, hindi yata sa'yo nagpapanalangin si Daniel. Doon siya sa Diyos niya, hindi sa'yo. Hindi. Hindi kami papayag na ganito ka. Haring Darius, ikaw lang ang hari dito. Sabi Haring Darius, oo nga. Sandali. Dapat siya nananalangin sa akin. Sige, gagawa tayong degree. Oo nga, Haring Darius, gumawa ka ng degree. Gumawa ka ng law na kung sino ang nananalangin sa hindi sa'yo, parusahan mo. Oo, sige. Gagawin ko yun. Alam nyo, nang narinig ni Daniel yon sa Bible, Daniel 6. Nung narinig ni Daniel yon, nagpunta siya sa bahay niya, binuksan niya yung bintana niya, at nanalangin. Nangiinis din si Daniel na Christian way. Sinabi na nga bawal manalangin, binuksan mo pa yung bintana mo, nanalangin siya kay Lord. Lord, Lord, Lord. Tapos, ayan! Si Daniel, nananalangin, hindi kay Darius. Hulihin. Sa madali sabi, nahuli si Daniel. Ang parusa kay Daniel, ilagay siya sa loob ng lion's den. Dito yung grupo yung lion's den, sa loob ng cage ng leon. So nilagay siya sa loob ng cage ng leon. Magkaibigan si Daniel sa si Haring Darius. Medyo Kaya lang wala na Ang utos ng hari, hindi mababali. So sinabi niya lang na sana iligtas ka ng Diyos mo.
Boom. So si Daniel, anong ginawa niya ni Daniel sa loob ng den ng mga leon na kumakain ng tao? Anong ginawa niya? Nagmukmok ba siya? Nagpa-apekto ba siya sa culture? Nagpa-pressure ba siya? Natakot ba siya? Nanalangin si Daniel. Kasi rooted siya sa word ni Lord. He prayed to God na send the angels to protect him. So tinignan, Daniel, buhay ka pa? Grabing hari, no? Leon na yun. Opo, nandito na. Sa madaling sabi, hindi kinaya si Daniel ng mga leon. Kanino bumawi? Dun sa mga Sabi ni Haring Darius, simula ngayon, kung sinong Diyos ang pinapanalangin ni Daniel, mananalangin tayo sa kanya. Kayong tatlo, kasama ang pamilya mo, pakain yan sa leon. Sinong sumabit? Yung tahimik lang na hindi nagpa-pressure, hindi nagpa-culture, at hindi natakot? O yung mga hindi na pala ang tawag na sa kanila, kasi kinain na ng leon eh. Pero sinong nanalo? Yung hindi nagpa-pressure, yung hindi nagpa-culture, yung hindi natakot. Yan ang character ni Daniel. Daniel stood firm in the relationship with God. In Daniel 6:10, when Daniel learned about the decree, he went home and prayed 3 times a day, just as he always done. So Daniel did not compromise. He did not hid his faith. He did not delay obedience. He did not stay consistent. His truth stands firm means continue to your devotion even when it becomes dangerous. Kahit may pressure, kahit may culture change, kahit may fear, tuloy nila yung pagbabasa ng Bible. Tuloy nilang manalangin. Alam niyo po, ako ngayon, I'm really trying my best po. Every day when I walk, I pray. Ginagaya ko yung nanay ko. Yung nanay ko kasi, pagkasama mo sa, naglalakad kayo, lagi siyang, thank you, Jesus. Nagpe-pray, tapos sasabihin ko, Ma, nakasilong shoes. In Jesus name, Lord. Yung nanay ko, every time she walks, she prays. Every time we're inside the car, she prays. Kaya alam niyo po, the Word of God will make you strong. Even in times of difficulties, even in times of trials, even in times of low times, middle times, and high tides, the Word of God will make you strong. And prayer really works. Alam niyo, ito po pala, meron po tayong assignment, ha? Next Sunday, pwede ho ba, can you write on a paper kung ano yung deepest inner prayer request ninyo? Okay na po ba yan? Ang dami naman natin dito. Can you please just write, tapos I'll just put a box here, and then put your prayer, or isabay nyo dun sa offering, your deepest prayer request. I will put a box, you put it inside, and we'll pray for it. Alam niyo po, this past week, medyo din ako. Aminado ako, medyo Alam niyo yung ginawa ko? Kasi talaga, I was praying, I was inside my war room. Napagod na akong kakasigaw eh. Lord, bakit? Parang walang Lord, parang nabibingi na lang ako. Alam niyo pong ginawa ko? I took a paper, I wrote my prayer request kay Lord, kung ba't nagkakaganito ako. And I wrote my thank you kay God na I know He will answer in His own sweet time. Tapos the last note I wrote, Father, give me peace. I want to sleep 8 hours again. Seryoso, yun yung prayer ko. Kasi nawala yung sleeping ko eh.
Pansin niyo, medyo pumayat. Yung tumawa talaga. Nakakadalawan na kayo, ha? Ay, tanong niyo sa best friend ko, si Arnel, payat no? So I wrote there, sabi ko, Lord, give me peace. I want to sleep 8 hours again. In Jesus' name. Amen. At saka po pala, size 11. So nung sinulat kong ganun, nakita ko, narinig ko, yung sulat ko kay Lord. And I prayed, Father, please, mga 2 pages siya. So, nung hindi ko siya sinunog, I kept it sa bag ko, sa mahiwagang bag ko. Tinago ko doon. Wala nakakaalam. Sila Jean, di nila alam. Sila Justice, wala nakakaalam. Alam nyo, after 2 weeks, ang sarap. 8 o'clock na ako nagising. Promise, after 2 weeks, ang sarap ng hilig ko. Sila lahat di nakatulog. Sa akin okay yun, kasi answered prayer. Yung palang answered prayer na. Minsan kasing hirap matulog pag pressured ka eh. Pag yung culture na iba, tas may takot ka, ang hirap matulog. Pero that point, I woke up at 8 a.m. Hindi ako nagising ng 3, hindi ako nagising ng 4. Nagising ako 8 a.m. abnormal. Yari tayo kay Ma'am Cynthia kasi ang plug ceremony dito alas 7. Buti na lang bakasyon! Sorry, Ma'am Cynthia. 8 a.m. sa paggising ko pa. I go, good morning, Lord. Let your will be done. And naku, late na pala ako sa badminton ko. So, na-late ako nun. Anyway, well, I don't care kasi ang sarap ng tulog ko eh. So, on Sunday, just write a prayer. What you want to tell to the Lord. Walang magbabasa nun. We'll just pray for it. And then, we will keep it. Balikan nyo na mga after 2 weeks, 3 weeks. Tignan nyo kung sinagot ni Lord. Amen. Amen. Alam mo, the best answered prayer is rest. Pahinga. Pahinga from the culture, pahinga from the pressure, pahinga from fear. And paano mo makukuha yung pahingang yon? Because of God's Word. Read the Bible. Start from Psalms kung gusto niyo yung music. Like David, if you want to have David's heart, read Psalms from 1. Binasa natin kanina, Psalms 8, mag-start kayo doon. If you want wisdom, read Proverbs from chapters 1 to the last chapter. If you want adventure and action, read Revelation. Malalaman nyo yung end times. Read Isaiah. Read the prophets, the kings. Ang sarap magbasa ng Bible, promise. So balik tayo kay Daniel. Because of his obedience, he survived. He was saved. So he chose faith over fear, obedience over safety, God's word over man's law. So when you stand firm, God protects, God vindicates, and God reveals His glory. Ngayong oras na to, kahapon po kasi, I was invited, praise the Lord. Maraming salamat sa YA Champs. Palakpakan natin yung mga YA Champs natin. Meron silang camp, and na-invite po ako to talk about transformation. Transformation. So, alam niyo po ang nakakatuwa, etong mga young adults natin, talagang yung maturity level, iba. Ang behave nila, talagang hindi na sila, alam mo sabi ko nga sa JCA, okay lang makulit, basta huwag mananakit. Yun ang rules namin dito. Pero pagdating mo na ng mga 27 ka na, 30, mag-isip ka na, hindi ka na pwedeng makulit. Kaya yung mga YA namin, I'm so proud, palakpak ulit ko mga YA Champs, change lives. Alam kong may pressure, may culture, may fear. Pero at that moment, change lives.
Iba talaga pag nagbagong buhay ka na. Pero I'm not saying na pag nagbagong buhay ka na, mawawala na mga her-her. Lagi ko pinapaalala sa inyo yun, di ba? Hindi mawawala ang mga her-her sa mundo. Minsan her-her ka rin. Kaya lang, ang iba, meron kang Diyos na nagpoprotekta sa'yo. May Diyos na nagmamahal sa'yo nung akala mong wala na nagmamahal. May Diyos na magliligtas sa'yo, may dadaanan ka din, pero alam mong protektado ka. Kasi minsan, kailangan mong daanan yun para matuto ka din. Minsan, kailangan mong daanan itong mga her-her na to para hindi lang sa kalakasan mo, para wag mo nang gawin yung ginagawa nila. At ang puso mo, laging naka-focus kay Lord. Ang hirap kaya mag-focus kung lagi kang inaalog. Ang hirap kaya mag-focus kung laging may sumisipa sa likod mo. Ang hirap kaya mag-focus kung okay ka na, ang sarap, okay na lahat ng gawain dito, biglang kinukurot ka sa likod mo. Tapos yung kurot na parang, alam mo yung kurot ng nanay natin nung bata tayo. Yung pingot na, yung masakit na hindi masakit pero namamaga. Pero praise the Lord, the Word of God stands firm. Praise the Lord, the Word of God is still here and will not change. I will change, you will change, but God's Word still remains. So change is good. Sabi mo, change is good. Say, if I change with the help of the Lord, everything changes with God's glory. Say it again. If I change with the help of the Lord, everything changes with God's glory. Kaya po, alam nyo, I am so blessed na naging part ng YA group kasi kitang-kita ko sa buhay nila. Tatlo pa lang yon. Ilan po tayong YA noon? 600. Hindi, 60 lang po. 60 changed lives, pati staff. Ang saya-saya nila. Doon pala tayo sa campsite, promotion. Ganda ng campsite natin. Baka gusto nyo bisitahin. Sarap ng pagkain. Anyway. So if I change with the help of the Lord, kasi you cannot change on your own. You need prayers. You need God's Word. And changes is between you and the Lord. Walang group change. Walang group change. Never. It's between you and the Lord. It's your personal relationship with Jesus Christ. Always remember the cross, what He did for you. Always remember His glory. That time that you were down and no one understands you, and Jesus picked you up, showed the light, showed the love. Kaya mga kapatid, sa oras na to, check your hearts. Change is good for God's glory. Let's stick to the Word of God. Read the Bible. Start from Genesis and to Revelation. You will find yourself, you will, excuse me, you will find the promises of God. That He will never leave you nor forsake you. One promise. Na He loves you so much, He's reaching out His arms to you. Now it's up to you to reach back and give your life to Jesus. Let's all stand. So we have to build a daily habit. Make it a habit. Make it your lifestyle to read God's Word. Devotion every morning. Devotion before you go to sleep. And in between that morning and night, you work for God's glory. Kung ano man yung trabaho nyo, ano man yung ginagawa nyo sa buhay, you go to school, you go to work, in between the morning and night, you give the glory to God.
Hindi corny to. Ang relationship hindi corny. Yan ang pinakamagandang meron ka. Kasi ang relationship hindi ka dinidiktahan. Ang relationship may freedom ka. Huwag mo lang aabusuhin yung pag-ibig ng Diyos. Alam mong safe ka, di huwag ka na magpunta doon. Alam mo nang bawal, huwag mo nang gawin. Simpleng-simple ang buhay. Alam mong sasabit ka, huwag ka na magpunta, please, for Diyos, for Santo. Itigil mo na yung ginagawa mong hindi nakakalugod sa Diyos. At ikaw lang ang nakakaalam niyan. No one can judge you but that single day that we do not know when and why and where. But today, I'm challenging you to change for God's glory.